Sa nagbabagang sports balita, Filipino title bet Arthur Villanueva naghahanda sa pagbabago ng estilo ni Puerto Rican opponent MacJoe Arroyo. Volleyball superstar Alyssa Valdez hindi tiyak na makakasali sa Vietnam tournament. Phil-American NBA prospect Bobby Ray Parks Jr. nagbida sa panalo ng Mavs sa NBA Summer League. Spanish rider Joaquin Rodriguez namayani sa 12th stage ng 2015 Tour de France. American tennister Rajiv Ram pasok na sa semifinal ng Hall of Fame Tennis Championship. Team USA heavy favorite sa knockout round ng CONCACAF Gold Cup. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, hindi ganong pinagbansihan ni Pinoy contender Arthur Villanueva ang mga naunang laban ni Puerto Rican rival MacJoe Arroyo bilang paghahanda sa kanilang nalapit na pagtutuos. Ito ay dahil maaari umanong biglang magbago ng estilo si Arroyo sa araw ng kanilang laban na gaganapin sa El Paso, Texas. Ang kabuang detalye, narito ang aking report. Handang si World Title Challenger Arthur Villanueva sakali man na magkaroon ng pagbabago sa estilo si Puerto Rican opponent MacJoe Arroyo. Ayon kay Villanueva, isang bagay na natutunan niya sa kanyang 5-year boxing career ay ang hindi umasa sa mga previous fights na mapanood pagdating sa kanyang mga makakalaban. Sina Villanueva at Arroyo ay maghaharap sa isang 12-round title fight ngayong linggo para sa bakanting IBF Super Flyweight Championship. Kasi iba yung pag-actual na laban na yun. Iba naman kasi yung sitwasyon. Kasi yung kalaban mo, pinag-aaralan din yung style mo. So, ako, kung makita ko ng style niya, humihina din ba siya sa ganitong mga round, or mahina siya una, tapos lalo siyang lumalakas. So, ganun lang yung tinitignan ko. Tapos yung mga, mas madalas ako. Kung mayroon man napansin si Villanueva kay Arroyo, ito muna pagbaba ng stamina nito pagdating sa huling parte ng laban. Sa kabuuang 16 fights, 2 beses pa lamang napalaban ang undefeated na si Arroyo ng 12 rounds. Ang huli ay noong December 2014 kung saan naglista ang Puerto Rican ng 12-round decision win laban sa isa pang Pinoy na si Mark Anthony Heraldo. Ganyan naman, una lang siya yung mabilis eh. Tapos pagdating sa mataas na round, parang yung mga sutok na hindi na ganong speed o bumaba pa din. Si Villanueva ay may unblemished record na 27 wins, 14 dito ay natapos ng knockout, habang 0 record naman ang tangan ni Arroyo, 8 dito via stoppage. Gaganapin ng Villanueva Arroyo title fight sa Don Haskins Center sa El Paso, Texas. Sa basketball, lumalakas ang ugong patungkol sa balita na paglipat umano ni Star Hotshots head coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Base sa ulat, posibleng ilipat si Cone sa Barangay Ginebra. Sa paglipat naman kay rookie Cone, PH columnist Fidel Mangonon. Iginiit umano ni Cone na wala siyang alam sa mga balita ukol sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong head coach ng Ginebra. Ngunit sa isang text message, sinabi ni Cone na susunod siya sa kung ano man ang magiging utos ni San Miguel Corporation Big Boss Ramon S. Ang. Maging ito man ay may kinalaman sa paghawak niya sa koponan ng Ginebra. Si Cone ang pinakamatagumpay na head coach sa PBA sa pagtala nito ng 18 PBA crowns, kasama rin nito San Miguel Mixers. Huling nag-champion naman ang Ginebra noong 2008 Fiesta Conference. Simula 2012 ay makailang ulit nang nagkaroon ng balasahan sa head coaching job ng Ginebra at kabilang sa mga humawak sa tinaguriang crowd favorite ng liga ay sina Chua, Ato Agustin, Juno Soler, Jeffrey Carriazo at Frankie Lim.
Samantala, optimistiko pa rin ang Alaska Aces na may susulot nila ang kasaysayan ng PBA, ang kauna-unang koponan na makabalik mula sa 0-3 hole at makasungkit ng titulo. Pero aminado si Alaska Chief Mentor Alex Compton na kailangan nilang magpatupad ng malapader na depensa kontra San Miguel Beermen ngayong gabi para mabuhay pa ang kanilang title bid. May report si Haji Camino. Ibubuhos na ng Alaska Aces ang lahat sa Game 4 ng PBA Cup Finals kontra San Miguel Beermen ngayong gabi. Dito ay tatangkain na ng Beermen na makopo ang kanilang ikalawang titulo ngayong season. Sa kasaysayan ng PBA ay wala pang koponan na nakabalik mula sa 0-3 hole sa isang serye. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si Alaska head coach Alex Compton ng magandang performance mula sa kanyang players, lalo na sa depensa. We've gotten shots that we've tried the conference and shot a high percentage on and just missed them. Including last game, we were 6 for 17 from the free throw line. That's pretty terrible. We just shot our average for the conference. We'd have another 7 points. It's obviously a different ballgame. We just got to keep going and try to make the shots that we get that are good ones. And again, do a little better job defensively and just keep plugging away. Bagamat dadaan sa butas ng karayom ang Alaska para maipanalo ang serye, umaasa pa rin si Compton na mapapanindigan nila ang kanilang pagiging never quit squad. I expect us, the tone that we try to set in every day, in practice when nobody is watching, in the games, is we try to play hard and compete on every possession. That's just who we want to be. So I would expect personally, the guys that I get to coach, that we would compete on every possession. That would be my hope. Now we got to go out there and prove that that's who we are. And we have to go out and do it. But that's my expectation. That's the expectation I set for us from day one. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Alaska at San Miguel sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Haji Camino, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, kumpiyansa ang Ateneo Lady Eagles na makapagsubi sila ng ikalawang panalo sa Collegiate Conference ng Shakey's V-League. Ito ay kahit pa dumanas ng knee injury ang isa sa kanilang mga key players na si Phil Canedioki. Itong report ni Ms. Arian Malyare. Bagamat nalagasan ng isa pang key player, optimistiko pa rin ang Ateneo Lady Eagles coaching staff sa kanilang tsansa na makapagrehistro ng back-to-back victory sa Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League. Sariwa mula sa pag-ani ng 4 sets victory kontra USC Tigresses sa opener noong nakaraang Sabado. Makakatapat ang Ateneo ang San Sebastian Ladies Tag sa Linggo. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Assistant Coach Parley Tupas na may mga reserve players sila na pwedeng pumuno sa posisyong babakantihin ni Phil Canadian rookie Katrina Tolentino na nagtamo ng season-ending injury sa team practice. Meron naman tinitrain na para sa kanya sa pwesto niya. Meron naman si Coach Tay na inihanda para doon sa pwesto ni Katrina. Wala kaming tao nga, kundi baka yung Ahomero o yung Vigiliana. Depende pa. Di pa malayo pa naman Ibinalita rin ni Tupas na nagbalik na sa bansa si head coach Tay Bundit na nagbakasyon sa Thailand noong isang linggo. Dito na rin siya, ma'am. Dito na siya nung Monday. Sabi niya lang sa akin kung pinapagawa niya, kung ginawa ako sa ensayo. Sabi ko, ganun din naman. Ganun pa rin. Biling mo. Ito rin yung ginagawa. Okay naman, ma'am. Nag-practice naman kami ganun pa rin. Twice a day pa rin. Sana, ma'am. Depende naman sa mga bata. Kung maganda yung lalaro nila. Lalo, pag, bakit? Matatalo. Bukod kay Tolentino, malabo ring makasama ng Lady Eagles sa group eliminations ng Collegiate Conference ng Shakey's V-League, sina star spiker Alyssa Valdez at top setter Gia Morado. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang nalalagay pa sa balag ng alanganin ng paghataw ni volleyball superstar Alyssa Valdez sa Vietnam Invitational Tournament sa susunod. Ito'y dahil kasalukuyang pang nagpapahinga ang two-time UAAP Most Valuable Player mula sa mga nakalipas na volleyball stints. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare.
Nalalagay sa balag ng alanganin ang partisipasyon ni star spiker Alyssa Valdez sa paparating na Invitational Volleyball Cup sa Vietnam. Ito'y dahil kasalukuyan pa siyang nagre-recover mula sa sobrang kapaguran matapos na humataw siya sa mga nakalipas sa local at international tournaments tulad ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship, Singapore SEA Games at Shakesville. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa pa rin volleyball sa Pilipinas Incorporated Secretary General Ricky Palou na mapapasama sa Vietnam-bound national team si Valdez. Hindi pa confirm. Kasi kailangan magpahinga, sabi ng doktor. So we're checking, double checking. So we are preparing the team. It's basically going to be the core of the team will be members of the Southeast Asian Games team. Samantala, labis na ikinatuwa naman ni Palou ang mainit na pagtangkilik ng mga fans sa Spikers Turf at Shakesville. Ang dalawang volleyball tournaments na parehong inorganisa ng kanyang grupo na Sports Vision. Tuloy-tuloy naman sila. Maganda naman yung games. Lalo na yun sa Spikers Turf. Magaganda yung mga laban. So we're content and happy naman kami. Sa susunod na 5 araw ay inaasahang ilalabas na ng national coaching staff ang final lineup para sa Vietnam Showpiece. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, sa ikalawang sunod na season ay naibulsa ni San Miguel Beer Center Junmar Fajardo ang PBA Most Valuable Player Trophy sa katatapos sa Leo Award kanina lamang. Runaway winner si Fajardo na malayo ang lamang sa statistics at media voting kontra pinakamalapit na kalaban nito na si Jason Castro ng Topang Texters. Samantala, dagdag karangalan naman para sa San Miguel franchise ang MVP trophy ni Fajardo. Ito ay dahil galing sa Ramon S. ang own squad ang huling 3 MVP winners ng liga. Bago ang back-to-back achievement ni Fajardo ay nakamit ni forward Arwin Santos ang MVP hardware noong 2012. Samantala, si Global Port bottom pair guard Stanley Pringle ang nahirang bilang Rookie of the Year. Sa international basketball, naitala ni NBA hopeful Bobby Ray Parks Jr. ang pinakamagandang laro nito sa ongoing NBA Summer League sa Las Vegas. Kanina ay naglista si Parks 10 points, 5 rebounds, 4 steals at isang assist pa Mavericks na nagubang sa D-League selection 104-88. Naglaro si Parks ng 21 minutes at nagmuslo ng 3 of 7 field goal at perfect 4 out of 4 sa free throw line. Inasa naman na mas tataas ang kumpiyansa ni Parks matapos ang kakarampot na 3 minutes na playing time na nakuha nito sa opening game ng Dallas kontra New Orleans Pelicans. Simula kasi noon ay unti-unting nadagdagan ang playing time ng Phil-American player na anak naman ni legendary PBA import Bobby Parks. Samantalang pasok na sa quarterfinals ang Dallas at naghihintay na lamang ng kung sino man sa Denver Nuggets at Atlanta Hawks ang kanilang makakalaban ngayong darating na linggo. Samantala, walang hirap na nakuha ni the Filipino Flash Nonito Donaire Jr. ang timbang ng kanyang darating na laban. Kanina ay nagrehistro si Donaire ng 123-pound, mas magaan ng 1 pound sa kanilang 124-pound agreement laban kay Anthony Setu ng France. Katulad ni Donaire, parehong 123 din ang rumehistro sa timbang para kay Setu. Sina Donaire at Setu ay maglalaban sa isang 10-round non-title fight sa Cotai Arena ng Venetian Hotel sa Macau. Hindi naman inaasahan na magiging mabigat na kalaban si Setu na may record na 20 wins, 3 losses. 8 sa kanyang panalo ay natapos ng knockout. Asam ni Donaire na mapalaban sa world title bago matapos ang taon at ang laban kontra kay Setu sa Macau ay magsisilbing tune-up match nito. Target ni Donaire na makalaban si World Boxing Association Super Bantamweight Champion Scott King ng United Kingdom. Napabalita naman na ikinakasana ni top-ranked Big Boss Bob Arum ang King-Donaire bout ngayong Nobyembre sa Dubai. Sa ibang balita, ang Philippine Olympic Committee upang mas mapadali ang pagmomonitor sa mga atletang kakatawan sa darating ng 2016 Rio Olympics. Sa pamamagitan ng mga binuong clusters, magiging pantay-pantay na muno ang pagproseso sa mga pangalang isasama sa quadrennial meet.
Para sa detalye, narito po muli si Ms. Arian Malyari. Inilatag na ng POC Advisory Committee ang plano para sa partisipasyon ng Team Philippines sa 2016 Rio Olympics. At base sa napagkasunduan, mahahati sa 4 na grupo ang pamamahala sa mga NSAs na magsusumite ng mga nominado para sa 31st. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si POC President Jose Cuangco Jr. na makakatulong ang kanilang hakbang para ma-monitor nila ng maayos ang lahat ng mga NSAs. A team that can coordinate efforts, no? Para mapabilis ng konti kung meron mo kailangan sila, kung meron mo kung gusto natin ipaabot sa kanila, para meron coordination ng gusto at malaman natin mabuti kung umaandar o hindi umaandar na maganda ang preparation nila. Ikinatuwa rin ni Cuangco ang pagsusumikap ng mga NSA leaders na makapag-atleta sa quadrennial showpiece. That's the start. You can't win the gold medal if you don't qualify. So at least we're putting that every NSA be conscious of that. So we try their best. At saka ito, magkakaroon na tayo step by step pababa ng pababayan ng attention eh. Sa nakalipas na edisyon ng Summer Games sa London, England noong 2012, 10 atleta lamang ang naipadala ng Pilipinas. Ang pinakamaliit na bilang ng delegado ng bansa buhat noong 1996 Atlanta Olympics. Para sa PTV Sports, Arian Malyari. Point guard JJ Barea mananatili sa Dallas Mavericks. Yan at ang ilan pang mga malalaking sports balita sa labas ng bansa sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muli magsusuot ng Dallas Mavericks jersey si Puerto Rican point guard JJ Barea. Ito'y matapos na pumirma siya ng 4-year deal na nagkakalaga ng $16 million. Sinasabing mas malaki ito ng di-hamak na sa nauna nang napag-usapan ng 2 partido kung saan ay tatanggap lamang dapat si Barea ng $5.7 million. Ngunit sa ginawang pag-back out ni Center DeAndre Jordan sa verbal agreement ay nagkaroon ng cap room ang Dallas. Ang 31-year-old guard ay nag-average ng 7.5 points at 3 assists per game noong nakaraang season. Isa si Barea sa mga key pieces na magkampiyon ang Mavericks noong 2011. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Inang ni Joaquin Rodriguez top honors ng 12th stage ng 2015 Tour de France. Nalampasan ng 36-year-old rider ang 195-kilometer route mula sa Lannemezan sa clocking na 5 hours, 40 minutes at 14 seconds. Tumapos na runner-up si Jakob Fuglsang ng Denmark 1 minute and 12 behind, habang si Romain Bardet naman ng France ang kumumpleto sa podium 1 minute and 49 seconds adrift. Si British rider Chris Froome pa rin na magsusuot ng leader's yellow jersey sa pagsikat ng 198.5 kilometer stage number 13 ngayong gabi. Sa men's tennis, patuloy ang pananalasa ni American tennis star Rajiv Ram sa Hall of Fame Tennis Championship sa Newport, Rhode Island. Kagabi ay na-upset ni Ram si 5th seeded Adrian Manarino ng France 2-6, 7-6 at 7-6 tungo sa pag-abante sa semi-final ng grass court tournament. Nag-struggle muna sa opening set ang 161st seeded American niya na domina ang tiebreaker sa third set. Ang susunod na makakatapat ni Ram ay si Australian southpaw Jan Patrick Smith. Sa women's tennis, pasok na si unseeded Danka Kovinic ng Montenegro sa quarterfinal ng Bucharest Open sa Romania. Ito'y matapos na ma-upset niya si 4th seeded Julia Gorges ng Germany 6-4, 6-7 at 6-2 kagabi. Target ni Kovinic na makabante sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit kailangan muna niyang lampasan ang hamon ni 7th seeded Anna Karolina Smitlova ng Slovakia. At sa football, bagamat heavy favorite sa knockout round
Kakat Gold Cup, walang balak maliitin ng defending champion Team USA ang kanilang counterpart na Cuba. Ito'y dahil madalas nang mapabilang sa Final 8 ng kompetisyon ng Cuba. Taong 2013 nang umabante sa quarterfinal ng Gold Cup ang Cuba kung saan ay dinaig nila ang Team Panama. Ang matchup ng USA at Cuba ay gaganapin sa M&T Bank Stadium sa Baltimore sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si boxer Mansueto Onyok Velasco ang pinakahuling Pinoy athlete na nakasungkit ng medalya sa Quadrennial Summer Olympics? Nagkasya sa silver medal Velasco noong 1996 Atlanta Games. Matapos na yumukod siya kay Elfet ng Bulgaria sa finals ng men's light flyweight class. Balik ang PTV Sports. Ay, patingin ko lang ng Eid Mubarak kay lahat ng mga Muslim brothers and sisters natin. Kaya tayo holiday ngayon, ano? Kaya wala masyadong tao. Walang tao at walang traffic. Wala masyadong tao eh. Oy, back-to-back MVP award. Bati ka muna. For Bati ka muna. Hello. Sino ka? Haji. Yun. Haji. Bati ka. Isang, isang simpleng. Umuusok ang aking Twitter dahil sa Twitter ko, pinost ko yung question of the day natin. Sabi mga Meg, question of the day. Ang question of the day natin is, umuusok talaga. Dapat bang lumipat si Tim Cohn sa Barangay Ginebra? Simpleng. Send your answers at facebook.com/PTV4sports or via our Twitter at PTV4_sports. Simpleng kataga pero mainit. Umuusok. Sobra. Ang dami na nagko-comment. Sa mga ganitong issues na nakikita mo yung anong tawag ito? Yung pagiging ng mga sports fans. So, dahil nakita ko lang hashtag no to Kang Cohn. Ay, nakita ko yun. Talaga? Nilagay nila? Pinagsamang Tsaka, unlike dun sa ibang question of the day natin, ito makakaba yung mga sagot. Parang kailangan ng part 2. Yan, sige, kaya basahin na natin. Teka, sa mga gusto pong tumawag po sa amin, kung kayo'y may halong ngiti, o gusto depensa ang inyong team, o gusto nyo i-welcome, si Coach Ginebra fans, pwede po kayo tumawag sa amin, 0922-769-4722. 0922-769-4722. Ang haba na pilaki. Ramon S. Ang may-ari ng San Miguel na kung pwede, wag daw ituloy. San Miguel na kung pwede, wag daw ituloy. Yan. Yes, madami na. Ang haba. From, Draki Richard. Nakalahati lang basahin natin para may limit Okay, a letter of appeal to SMC management. An apple to one can be a poison to somebody. So it's true that we, as only fans, cannot do something to stop you or prevent you from doing what you think will benefit your flagship team of Ginebra. Please try to listen first to the sentiments of the legions of fans of Pure Foods all over the world. Coming from Pure Foods fan to. Coach Tim Cohn, impending moves as rumors claims will not guarantee for his new team. The problem with Ginebra is the way how the management is handling their basketball operation. Okay, yan. So sa mga gusto pang ituloy ang basahin, punta lang kayo sa Facebook. Marami pa tayong babasahin Okay, basa pa. Okay, galing kay Harold Ginebra Constantino. Kung yun ang utos ni Boss Ramon. Okay, nasa yan. Ikaw Harold, middle name mo, Ginebra Kaya. From June Buena, sabi niya, pwede din para naman di na kangkong. From King James Vargas Rios, hindi. Dahil hindi siya bagay sa Ginebra. Pagkatapos niyang magbuo ng solid team, Pure Foods pa rin siya. Di kami papayag. Si Tim Cohn. Pabati naman po kami dito sa UP Campus. Salamat. Hello po. Ay, sa mga taga-UP Campus. Sipag nyo May pasok pa rin. From Shini Noblaski, hindi dapat.
Yung Pure Foods, palitan na lang ng pangalan, Ginebra. Malamang magcha-champion sila. RJ San Juan, hindi boss. Dapat bigyan nila ng 1 full season si Frankie Lim bago mag-decide palitan. Isang conference pa lang naman siya, napakaikli pa. Dapat bigyan nilang time mga players na mag-adjust sa system niya. Sambasa pa bago tayo tumanggap ng caller. From Jer Alcamat, sabi niya, malamang mag-iiyakan ang mga Pure Foods fans. Kasi si Con, ang Pure Dogs team na, medyo harsh. Sige. Doon na siya sa sikat. Malamang sa ano to? Ay, teka. Hindi ko nabas. Hindi ko maintindihan. Malamang sa Imbimal? Saan ba yun? Sila pupulutin. Imbornal pala. Hoy, ano nangyari? Ba't nawawala yung phone natin? Sige. Hindi ko ready lang kayo, at ating tatanggapin ang inyong mga tawag. Nakasaksak naman, di ba? Oo, yan. Ano nangyari? Sige, habang... BTR muna tayo. Sige, habang yung dapat kagabi, sports chat with Terence Romeo. Ito, tuloy natin ngayon ang ating pagkwentuhan. One-on-one with... Most improved player of the PBA, Terence Romeo. Take it away. Nabanggit na may chance na to sa Olympics. At hindi lang basta makapasok sa Olympics, maganda chance natin to win a gold. Nung narinig mo yun, ano bang parang dating sa'yo? Ayun, nung narinig ko lang na, unang-una nung narinig ko lang na papasok sa Olympics, parang nakakatayo ng balahibo. Kasi unang-una, makikita mo to, larong sa kali-kali lang. Tapos ngayon, nadadala na sa mga mall, tapos sa iba't ibang bansa. Then Olympics, so buong mundo na. Tapos makapaglaro lang doon is sobrang privilege na. Tsaka dream come true na makapaglaro lang doon. Wala ka pang napapanalunan. So, pag nanalo pa, sobrang blessings na yun. Pero aware ka, Terence, na yung bansa natin matagal na nag-aantay ng first ever gold. Kumbaga, alam mo ba yung ganong natin? Kasi bata ka pa pero matagal na yung yung asam natin nung makuha yung ganong klaseng achievement. Opo, like ko naririnig nga na parang sobrang daming Pilipino na nagdi-dream na makakuha ng gold, mag-gold tayo. Siyempre hard work lang tsaka right time. Tapos alam ko darating din yun. And since hearing that, parang ngayon ba nagiging part na rin o nag-cross ba ng mind mo na parang one of your goals is to play sa 3x3 world stage, Olympic stage? Opo, nandun na rin po yun. Kagaya nung narinig ko kay Sir Sunny na kung mabibigyan ako ng chance that time, halimbawa may Olympics na 3-on-3 tapos maglaro or tingin nila na kaya ko pang mag-perform. Siyempre, bakit hindi? Last year tayo defending champion, nung unang sinabi sa'yo na, Terence, laro tayo ng 3x3, ano ba una naging dating sa'yo na parang, kasi di ba, alam natin, tatluhan dito sa atin, may seryoso pero more on larong kali, ganun. Pero ano ba yung unang nag-reaction mo nung sinabihan ka na nasasali ka sa 3x3? Nung sinabihan nila ako, sabi ko, paano ba laruin? Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi ko alam na yung mga rules pala na kailangan ilabas mo ulit ng 3 points. So, ayun pero nung nalaman, syempre, basketball yun. Kahit anong basketball, kahit paanong laro nila gusto, basta basketball, lalaroin ko. Yun lang yung nasa isip ko. Yung sinabi nila sa akin, okay, sige, oo lang ako kagad. Kasi, basketball is basketball. Kahit 1-on-1, 2-on-2, 4-on-4, kahit ano pa yan, basta bola, lalaroin ko. Okay, and lastly, Terence, since umabot na world stage, Olympics, kung meron kang dream opponent sa NBA, sino yung tatlong mga players na gusto mong makalaban in one team na NBA-backed 3x3 team? Siguro, dalawang group na lang. Si Kyrie, si Steph Curry, tapos si Chris Paul. Tapos yung isang grupo, si Kobe, tsaka si Kevin Durant. Dream dream opponent? Sa sa panaginip, dream. Steph Curry. Dalawang team pa gusto niya makakalaban. Steph Curry, Chris Paul, LeBron.
Alright. So, caller tayo, caller. Ayan na. May tatawag na. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Ben Ong po. Ben Ong. Sino sila? Anong first name mo, partner? Ben Ong po. Ong lang yung naintindihan. Hindi, ano lang. Yung first name mo lang, partner. Ben 7 po. Alam mo, Wayne 7? Ben 7. Renz. Ren. 7. Renz 7. Medyo unique, Renz, remember me? Sige, Renz. Anong sagot mo sa ating question of the day? Sa akin po, okay lang po mag-uusap si Incon sa Bakit. Bakit? Ay, sinta po kung may na signal dito kasi double kasi ako, may na signal dito. Okay. Sige lang po. Malinaw po kayo, sir. Actually kasi hindi ko yung link, yung rangan. Pero kung pwedeng kung malaki talaga ang pwedeng na yung mga play nila yung mga play. Malaki ang improvement daw, sabi ni Renz. Triangle offense. Pero, Renz, ano team mo sa PBA? Anong team mo sa PBA? Siyempre, Brahil Libra. Yun naman pala. Yan o. Ayaw mo kay Franklin? Ayaw mo kay Franklin, Renz? Hindi ko ba siya gusto kasi hindi ba kasi niya ginagawa sa mga tulong? Aguilar, Slaughter. Okay. Okay, Renz. May babatiin ka? Gusto ba ako? Sure. Pwede. Binabati ko pala yung tiglawa mo kung mami na mga movies, sila movies, kuya ko, yung mga classmate ko sa status ko, kasama ko sa dagat at ito. Okay. Salamat po. Salamat. Alright, salamat. Si Renz ng Davao del Sur. Taga Davao, oo. Pag nalipat pala si Coach Tim sa Ginebra, makakaroon ka na, right? Isa pang caller, ha? Masaya yung mga caller natin, eh. Ayan. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Lorenzo Castillo po. Ay, good evening. Pangalan po? Lorenzo Castillo. Lorenzo Castillo. Ano ni Ruben Castillo ito? Parang artista. Lorenzo, pakihinaan yung volume ng TV, ha? Nag-feedback tayo. Sige. Sige. Lorenzo Castillo. Mga tipong mga ano eh. Parang Robert Arevalo, parang Greggy Liwag, eh. Ruben, ano? Greggy Liwag. Astig. The boatman. Okay na, Lorenzo. Ayan. Okay, sagot sa question of the day. Meron ka? Bali, hindi naman, management yan. Decision ng management. Decision ng management. Wala talaga tayong magagawa. Okay lang sa kanya. Oo. Pero ano team mo? Ginebra po. Ginebra siya. Yan, okay. So, okay lang sa'yo, team ko na? Okay lang. Pero ibalik na Sino? Si Al Francis. Mas gusto mo si Al Francis Chua? Magaling siya ng tao, ang palasa. Okay. Sige. Okay. Meron pa? Lorenzo? Bang bumate. Sure. Binabati ito yung mga anak ko, si Ethel at si Patrick Edson. Okay. Lorenzo, maraming salamat, ha? Thank you po. Yan. Castillo. Stig. Maganda po. Basa tayo, Meg. Alright, from... wala. Roland Jericho Medrano Garceliano. Okay lang naman kung ibig sabihin ay matatapos na yung 8-year drought ng BGSM. Pero bilang isang Star Hotshots fan, tutol ako. Oo naman.
Okay, pero tutol siya. Balanse siya. Makes sense. From Villanueva, Umandap, Ruel. Nawala. From Eric, ano na lang. Okay, si Josh Oblero muna. Tatanggapin ni Cone ang gusto ni RSA na gawin siyang coach ng Ginebra dahil gusto rin ni Cone na mapabilang sa totoo at nag-iisa pa rin crowd favorite. Tsaka wala nang ganang maglaro yung mga dati niyang mga bata sa Ginebra na si Cone dahil sa Ginebra siya tatanghaling best coach of all time in the PBA third Grand Slam. With all due respect dyan, best coach all time na si Coach Tim. Hindi na kailangan. Wala nang papatunayan niya. Parang yung kanya, tuloy niya na lang. Tuloy niya. Consistency na lang. Alright. From Rex Feriol, sabi niya, ang problem sa Ginebra, hindi ang players, bagkus ang parating pagpalit ng coaches ang dahilan. Dapat sana bigyan ng chance ang one coach na i-implement ang kanyang system bago palitan. Let's say, bigyan siya ng at least 2 full season bago mag-decide na palitan. Kasi hindi pa nga nag-gel ang mga players ng bagong coach, pinapalitan agad. Sid Formentera, para sa akin hindi dapat. Problema ng Ginebra yon kung bakit di sila nagcha-champion. Ilang coach na magagaling ang dinala sa team nila pero wala pa rin nangyari. Huwag naman nilang gawing solusyon lagi ang Pure Foods. Una si Coach Jeff, tapos ngayon si Coach Tim. Kung sino pa ang team na nakakapagbigay sa SMC Corp ng kampyonato, yun pa ang binubuwag nila. Hostisya naman para sa Star Hotshots. Stay Coach Tim Cone. Dito, nabasa niyo na ba yan? From Nana Mana, sabi niya, bakit magpapasurvey pa kayo nang ganyan? Wala naman kayong magagawa. Kung ano man desisyon nila, walang mababago sa gusto nila. Di bogin na yung PBA. Kwentuhan lang. Medyo galit si Nanman. From Jobs. Ay, okay. Sige, isa pa. Yung kay Jobs. Ito, si Jobs Joel Ramones. Whatever the decision of SMC head, so be it! Pero sana lang wag palit ng coach at trade ng players. Lalong mas mahirap kasi ang adjustment at chemistry ng team kapag laging ginagalaw ang lineup. Ganyan lang. Kwentuhan lang, di ba? Kasi naman pa-baby girls yung pag-aksaya natin ng panahon. Bye-bye tayo. Tama! Sige, pa-bye-bye na. Alright. Pa-bye-bye na. Okay, syempre, hi kay Lasik, Bianca, Damian, and Kim. Maraming salamat sa view. Please visit them at facebook.com/ViewBlendsPH, the House of Silhouettes, Pampered Butch, Premier Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Friend of California, Bo, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, Miss Babes of Dermesthetics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Sabi ni Kuya Ruben Castillo, tama na yan. John Paron Camagong, pabati daw yung girlfriend niya na si Bianca Bondoy. Salamat po. Kay Jonel Kiambao Navarro, salamat po. Sa Sunday po, magkarinig po tayo sa DZSR Sports Radio 918. The Real Score, alas 4 ng hapon po yan, hanggang 5:30. At maraming po salamat sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Get well soon. Aisa, I love you. Kay Owen, Tito, Tita, family dyan po sa Liano, Caloocan City. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose Ann, thank you very much. Alright, suportahan natin ang hosting po ng ating bansa sa 2019 FIBA World Cup. Alright, and to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, Kuya King, at saka kay Kuya Bonso. And to our Sports Radio family, maraming salamat. At syempre sa ating pamilya rin sa DWBR 104.3 FM. Yes! Ako po Christian si Rosaldo, thank you. Alright, ako po si Dennis Principe. And Haji Camino. Kami po ang mga pabibong boys at girl. Hanggang next week, ito po ang inyong paboritong Sports. Bye-bye!